madali natin mahalin yung mga gumagawa sa atin ng mabuti. Madali nating mahalin yung gumagawa sa atin ng maganda. Pero ngunit paano yung mga taong nanakit, paano yung mga nagkasala o nagdulot ng hirap sa ating kalooban. Napakahirap po, no? At sa ating buhay pananampalataya, ito yung literal na mahirap sa atin. Kung lalong-lalo na kung wala tayo sa ating Panginoon, na mahirap tanggapin yung nagkasala sa atin. Mahirap mahalin yung nagkasala sa atin. Mga kapatid, at ito yung gustong ipaunawa sa atin ng ating Panginoon ngayong gabing ito na i-share, i-explain pa ng ating kapatid na si Brother JR from Napier po, no? Na patuloy natin pakinggan ang banal na salita ng ating Panginoon, na patuloy na yakapin natin ang salita ng Diyos. Dahil dito, mas mauunawaan natin, dito mas masusunod natin yung kalooban ng ating Panginoon. Amen po. Amen. Sige po, Brother JR po. Isang mapagpalang gabi po. Mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga anak ni Yahweh El Shaddai. Bago po ako magsimula, mga kapatid, pakisabi niyo po sa iyong mga katabi na pinapatawad na kita, kapatid. Amen. Praise the Lord. Okay. Napakaganda ho ng ating gospel ngayon, mga kapatid. Ito po ay natatamo natin sa araw-araw. Utos po ng ating Panginoon sa Ebanghelyo nga malamang nagimbal ang nakarinig na ibigin mo ang iyong kaaway. Sapagkat ito'y madaling sabihin, subalit hindi madaling gawin. I-share ko lang po sa inyo to, mga kapatid, nung sa lumang buhay ko. Pag ako po'y may nakaalitan, may nakaaway, sa totoo lang, hindi po ako nakakatulog. Ganon po ba din kayo, mga kapatid? Subalit, siguro ang tanong, sino sa inyo ang walang kaaway? Maaring sabihin ng iba, ako po'y walang kaaway. Maaring iniisip nyo lang yon. Sapagkat, maaring may mga lihim kayo na kaaway. Tayo bang lahat ay may mga lihim na kaaway, mga kapatid? Meron po ba? Diyan sa studio. Isagot po. Mga taong galit na galit sa inyo, di lang sinasabi sa inyo. Mga taong sinisiraan ka sa talikuran, chinichismis ka, minamarites ka po, kapatid. Di mo lang alam na may lihim ka na kaaway. Lalo pa kung ikaw ay nasa katungkulan, sa isang posisyon, hindi talaga maalis na walang magagalit sa iyo. At wala kang lihim na kaaway, mga kapatid. So, mga kapatid, ang ating ebanghelyo ay tungkol sa pag-ibig sa kaaway. Bakit kailangan ibigin ang ating kaaway? Sa utos ni Moises, mga kapatid, baliktad. Sabi ho, kapuutan ang ating kaaway. Subalit, sa utos ng Panginoon, ibigin mo ang iyong kaaway. Alam niyo, mga kapatid, ito ang isang maging panukat kung tumataas na ang ating level of holiness. Pakiulit ho, mga kapatid. Level of holiness. Tayo kasi bilang mga Katolikong Kristiyano, tayong lahat ay tinatawag ng Panginoon tungo sa buhay kabanalan. Tayo ay tinatawag ng Panginoon na sumusunod sa Kanya. At ang pagsunod sa Kanya
ay patungo sa buhay kabanalan. At ang isang panukat sa buhay kabanalan, mga kapatid, ay yung kaya na nating umibig na ng kaaway. Lahat na hubat tayo kaya ng umibig ng mga kaaway. Yung mga kapatid ko dyan sa studio at sa kanya-kanyang mga bahay. Kaya nyo ba? Bakit parang walang kumikibo? Mahirap, no? Mahirap. Kaya nyo bang magmahal ng kaaway? Sa ating ebanghelyo, mga kapatid, may konkretong paraan. Sinabi dito ay ipinanalangin mo. Pray for your enemies. Yun po ang number 1. Pray sapagkat pinagdadasal mo ang kaaway mo. Normal kasi tayo ay magalit, mga kapatid. May puot sa kaaway. Pero pag dinarasal natin ang ating kaaway, lumalambot ang ating puso. Sa halip na magalit, napapalitan ito ng pag-uunawa, ng habag, pasensya, hanggang sa pagpatawad, hanggang sa pag-ibig. Unti-unti yan, mga kapatid. Ang pagdarasal mo sa iyong kaaway, unti-unting magpapalambot ng iyong puso. Of course, ang pagdarasal mo sa iyong kaaway is for his conversion or sa kanyang kabutihan. Baka naman ang pinagdarasal mo yung ikapahamak pa sa kanya. Hindi ganoon, mga kapatid. Ang prayer natin sa ating kaaway for his conversion, realization, para magbukas ang isip for his goodness. Yun po ang ating panalangin. Pray for your persecutors and do good to your enemy. Kadalasan, pag sinampal tayo din, sampalin din natin yun bang ganun? Sabi ng Panginoon, pag sinampal ka sa pisngi, ipasampal mo yung kabila. Be tolerant, be understanding, be patient. Pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Pero walang kasamang grapon mga kapatid Iba na yun. Ibig sabihin, do good to your enemy. Doon talaga nasusukat kung tumataas na ang level of holiness mo. Alam niyo, mga kapatid, isa sa mga panukatan na tumataas na ang holiness ay yung hindi ka na madaling magalit. Nararanasan niyo ba yun, mga kapatid? Lalo-lalo na yung mga kapatid ko sa studio. Hindi na ba kayo madaling magalit? Lalong-lalo na sa mga asawa nyo, sa mga kaibigan nyo, sa mga brothers and sisters natin. Pag may kaaway ka, hindi yung galit ang nararamdaman mo, kundi unawa at awa. Yun po ang palatandaan, mga kapatid. Pag marunong kang umunawa at maawa. Bigyan ko po kayo ng isang typical na example sa ebanghelyo natin ngayon, mga kapatid. Ay si Pope John Paul, yung may assassination attempt noong 1981. Siya ay halos namatay, subalit hindi pa niya panahon. Siya ay nakaligtas. At noong siya ay nakalabas ng ospital, ang una niyang tinanong, nasaan na yung bumaril sa akin? Gusto ko siyang makita. At ito'y kanyang dinalaw sa bilangguan at kinausap. Subalit, hindi naman humingi ng tawad yung bumaril sa kanya. Pero mga kapatid, pinapatawad pa rin niya. Sinabi niya, pinapatawad na kita. At bago siya umalis, niyakapan niya ang taong
nagtangkang pumatay sa kanya. Yun bang ganon mga kapatid? Doon mo makikita na buhay pa tong si Pope John Paul, matindi na ang level of holiness. Ganyan po ba tayo sa ating mga buhay mga kapatid? Napakahirap, no? Ang kanyang laman ng kanyang puso ay di galit, kundi pag-ibig at pagpatawad. Yun bang batayan kung gaano tayo kabanal? Ang pagiging banal ay hindi nasusukat sa araw-araw ka nagsisimba, araw-araw ka nagdarasal. Simula lang yan mga kapatid, saan tayo dinarasal ng araw-araw nating pagsisimba? Araw-araw na pagdarasal, saan tayo dinadala niyan? Tungo sa pagiging maunawa. Magpatawad, yun ang ating kabanalan. Kaya suriin natin ang ating sarili, sapagkat yan ang hamon sa atin, ang ibigin ang ating kaaway. Magagawa natin to pag sumasa atin ang Panginoon. Yun po ang mensahe na nais ipaabot ng ating Panginoon ngayong gabi mga kapatid. To God be the highest glory. Maraming salamat po. Salamat, Brother JR. Talagang napakaganda ng yung mensahe po ngayon sa gabi ito. No? Ang tanong nga po doon, kung nasa na nga po ba yung level of holiness natin. No? May mga katanungan din sa bawat isa sa atin. No? Kung nandun na po ba yung level of holiness natin. Kung nasaan na. Anong sabi ng ating kapatid? No? Pray for our enemies, for your enemies. Patuloy lang natin ipinalangin ang ating mga kaaway. Dahil dito, mga kapatid, sabi ni Brother JR, kung patuloy nating uunawain ang yung mga nagkasala sa atin, pinapakita dito yung pagmamahal. Katulad nung pagmamahal sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Nung tayo'y nasa makasalanan pa, yung tayo'y nasa makamundong gawain pa. Na ipinakita, no, kahit yung sinabi ng Brother JR, no, kahit yung pinipersecute ka na, always na ipag-pray mo pa rin, always na mahalin mo pa rin. Tulad ng example niya kay Pope John Paul, no, sipi mo, yung pinagtangka na talagang inassassinate na siya, pero anong ginawa niya? Siya pa mismo yung pumunta doon sa bumaril sa kanya. Ganon ang pagmamahal ng isang tunay na lingkod ng ating Panginoong Jesucristo. Ipinakita na hindi hadlang yung naging pagkakasala niya, kasi kailangan yung level of holiness, kailangan maano natin yun ma-meet natin yun sa pagsunod natin sa ating Panginoong Jesucristo. Amen po. Amen. At yun po, no, ang tanong niya, bakit kailangan ibigin ng iyong kaaway? Bakit nga natin kailangan ibigin ng ating kaaway? May mga katanungan si Brother JR na ito yung masarap balikan ng ating pagninilay sa ating buhay. Bakit natin kailangan mahalin yung ating kaaway? Amen po. At sige po, tawagin na po natin. Unahin ko na po si Brother Ryan po. Yung nasa doon po. Good evening po sa lahat. Nasa studio po at nasa Zoom. Marami pong salamat ulit sa pagkakataon na binigyan po ako ng pagkakataon na mag-share po ng salita ng Diyos. Talagang sa gospel po talagang po yung ibigay ang kaaway. Napakabigat po. Sabi nga po, ibigin ng kaaway ang isa sa mga pinakamahirap na utos ng Diyos. Ang ibigin ng ating kaaway at panalangin ng mga taong umapi sa atin. Madali nating mahalin ng mga taong mababait sa atin, ngunit ang tunay na pagsunod kay Kristo ay nasusubok kapag tayo ay nasasaktan, napagkaitan o nagagawan tayo ng mali. Sa gospel po ngayong araw, pinapaalala ng Diyos na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi namimili. Pinasisikat niya ang araw at pinapapatak niya ang ulan para sa lahat. Mabuting tao ka man o masama.
bilang mga anak tayo ng Diyos, tinatawag din tayo na magmahal ng may habag at pagpapatawad. Pag-ibig sa kaaway na hindi nangangahulugang sang-ayon tayo sa mga maling ginawa nila. Sa halip, pinipili nating huwag magkimkim ng galit at maghihinanti sa mga taong nakakasakit sa atin. Sa pamamagitan ng panalangin para sa kanila, hinahayaan natin na ang Diyos ang kumilos sa kanilang mga puso at sa ating mga puso. Bali, may kikwento lang po ako na tungkol sa pagpapatawad. Kung sino po yung nakakakilala kay Cherry Pepe Cachi po, kasi po yung nanay niya po ay pinatay po ng kasambahay nila. Dahil po siya ay nasa salita ng Diyos, dinalaw niya po sa kulungan at pinatawad niya. Kasi sabi niya po, yung Diyos nga pinatawad, ako pa bang tao na hindi magpatawad? Ayun nga po, yung aral po dito ang tunay na kabanalan na hindi nasusuka sa pagmamahal natin sa mga nagmamahal sa atin, kundi sa kakayahan nating magmahal, magpatawad at magdasal para sa mga taong nakakasakit sa atin. Bali, may babasahin lang po kung sabi po sa Mateo 6:14, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga taong nagkakasala sa inyo, patatawaran din kayo ng inyong amang nasa langit. Ayun lang po at maraming salamat. Thank you po, Brother Ryan. Mapaganda na sinabi ng aking kapatid, no? Sabi sa gospel, no? Ganun kabuti ang ating Panginoon, no? Hindi siya namimili. Isipin nyo, sabi sa gospel, no? Pinasisikat niya yung araw sa mabubuti at sa mga masasama. Talagang ano talaga yung ang Panginoon natin ay talagang walang kinikilingan. Lahat pantay-pantay yung pagtingin niya. Hindi niya tinignan kung masama ba yung isang tao, bagkus pinibigyan niya ng bawat isa ng pagkakataon na manumbalik at maapagpatawad sa ating kapwa. Amen po. At sige po, sunod na po natin ang ating baby preacher po, si Baby Martin po. God is good all the time. Again. Okay. Hello po. Hello po. All the time, God is good. Okay. Oh. Our gospel for tonight is Matthew 5, verse 43 to 48. God wants us to love others, especially our enemy. We need to be kind to the unkind people, forgive to those who hurt us, and show love always to all people. That means we don't have to fight back if people have been bullying us in our lifetime. All we have to do is just be nice, pray for them, be friends with them if you want to. It's like turning things around and making our own happy world. It's like sad and then happy. Because if we fight back, that won't fix the job. Right? And the thing is that we don't have to do the kick and the punch, which is punching somebody or kicking somebody. That's how I say it. But we could just do this. The person that's bullying you might say sorry. The one that wishes you is being nice. And that's how it fixes it. Sometimes it doesn't go well. They always think to fight. We always have to make good choices. If that is bad or wrong. We don't just do the kick and the punch automatically. We just don't do that. We don't want the kick and punch.
no kick and punch. But the thing is that we could do It's love. is just love. Just love. Be friends, just pray for them. It doesn't matter. Because if we are like that, God whispering in our hearts likes it. And our topic today is love And forgiveness. and forgiveness. The forgiveness is like forgiving others who've done something, especially ones who bully, hurt, kicked, and punched or something bad. We just have to forgive them Amen. because they're part of God's. They're part of God's family, of course. And this gospel says, "Forgive to those who hurt us," and that means forgive. Amen. Amen. Because if you forgive, God does that. Amen. That's all. Thank you, Baby Martin, our leader preacher. God bless sa inyong mami dyan sa Master Talk. You know, napakaganda ng shiner ng ating baby preacher, no? Wag tayong makikipag-away pabalik. Bagkos maging be nice tayo sa ating kapwa, be nice sa ating kaaway. At yun nga po, yung forgiveness na sinabi ni Baby Martin, na yun yung pinaka-importante din na magpatawad. At yung pag-ibig na sinabi nating love. Lahat is love. Lord is love. Amen. Sige po, sunod po natin si Sis Ice po. Blessed evening po, Sis Ice. Ay, blessed good evening. Nako, thank you ulit sa invitation po na makapag-share po ulit. Ako talaga yung pag-share po ni Brother Jer, talagang napapa-praise the Lord and napapa-hallelujah ako kasi yung mga nasabi niya at na-mention niya, yun yung nandito ko sa one of my notes po eh. No, minsan parang sabi ko, kailangan ko ba itong ilagay? Related ba to? Pero ang banal na espiritu kapag kumausap sa puso mo, ibabahagi niya po yun sa atin. So simulan ko na po yung aking pong pag-share. No, sa reflection ko po dito sa love for enemies, makikita ko na God love is unconditional. Kasi He makes sun to shine on both bad and good people. And He gives rain to those who do good and bad. No? So lahat pantay-pantay, kahit ano ka pa, God's love is unconditional. Now, meron pa ditong sinasabi, kailangan, gusto mo bang magka-reward ka? No? You need to love and you need to do extraordinary para may reward tayo. So, ito yung pinakamahirap. Must be perfect as your Father is perfect. So, ang tanong ko sa aking sarili at sa ating lahat, why do we have enemies? Bakit ka ba may kagalit? Bakit ka ba may puot sa ibang tao? Bakit ba minsan sa pamilya mo may preference ka? Bakit sa isa mong kapamilya hindi ka ganun kapagmahal? Bakit sa isang tao hindi mo kayang mahalin? No? Bakit may mahirap o nahihirapan ka magmahal minsan sa kapwa mo o sa pamilya mo? Because we think or we feel hatred than love. Kaya minsan, no, meron ka rin minsan na parang may kagalit ka ba sa opisina mo? O yung ka-opisina mo, may galit ba sa'yo? Sa pamilya mo, may gusto ka bang gantihan? No? Ako po ay may personal experience po ako na gusto kong i-share, very short experience sa trabaho. Nagkaroon ako ng 3 employer na parang talagang sinadya akong paalisin sa kumpanya. Kaya, yung na-mention yun ni Brother JR, ako ay kinalibutan kasi nandun din siya sa reflection ko. Kaya pag binabasa ko itong verse na to at dumadaan itong verse na to sa daily gospel, lagi ko itong naaalala sa employer ko. Kasi ayon dun sa Matthew chapter 5 verse 39. But
Now I tell you, do not take revenge on someone who wrongs you. If anyone slaps you on the right cheek, let him slap your left cheek too. No? Etong hindi ko makalimutan kasi nag-meeting kami dun sa meeting room. Tapos alam kong gusto na nila akong paalisin sa company. Pero hindi na ako nag-justify ng mga ginawa kong trabaho. Pinabayaan ko sila kasi yun yung pumapasok sa yung time na yun, that was the verse na nabasa ko when I meet yung employer ko. So parang sige, ibigay mo sa kanila kung anong gusto nilang ibigay sa iyo, no? Kung sinampal ka sa kanan, ibigay mo pa yung kaliwa mo. And yet nung sa ganung sitwasyon, tayo ay nagkakaroon ng kababaang loob. No, as you learn, as you go on, you tend to become matured to understand the situation. At ano po yung naging reward ko, no? Sabi ko minsan, bakit ikatatlo na to? Ba't parang may mali ba sa akin? Kailangan ko bang ilabas yung pagkabisaya ko? Kailangan ko bang maging matapang? O dahil hindi lang ako gumaganti, kaya ginaganito ako. Meron akong mga ganong sa isip ko nung time na yun, ng journey ko. Pero what I've learned is to humble myself. Despite kung ano yung ginagawa sa akin, I need to accept it. I need to embrace it. At magpakababa ako ng loob. At I believe, no, ngayon yung reward na binigay sa akin ng Pinoon, binigyan ako ng mabait na employer, napaka-flexible sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay, kung anong problema mo, sitwasyon mo, very flexible. Yun yung naging reward na natanggap ko sa pagkakaroon ng humility to accept things at ang mga difficult situation. Lalo na, no, plus bonus, malapit pa sa cathedral, nakakapagsimba pa po ako. And sa ganitong bagay, we must acknowledge, una sa lahat, to love is we must acknowledge and feel the love of God. Talaga pong literally alamin natin sa puso natin na mahal tayo ng Panginoon. And we pray for humility to humble ourselves. To humble ourselves, to understand the person. Kung may kagalit kang isang tao or feeling mo nainis ka, we pray to ourselves na maintindihan natin yung tao. At hindi lang po yung tao. We pray for ourselves to understand the situation. Ito yung parang pumapasok po dito yung pagiging pag-unawa mo sa tao. Bakit kaya siya ganito? Kasi siguro ganito yung sitwasyon niya. No? Nagkakaroon tayo ng empathy and compassion. Ito ay parang kapag meron tayong ganito na nilalagay natin yung sarili natin sa shoes ng ibang tao, mas madali nating mahalin yung tao kasi nauuna yung pagpapakumbaba mo sa sarili at pag-uunawa mo sa kanya. And it feels like we are like a little children, 'di ba? Sabi nga sa gospel. So that you may become the children of your Father. So we must love like children, no? Pure, sincere, sweet, and kind, no? Parang, and let's love unconditionally. So i-end ko po itong aking sharing, no? Nakaka-bless kasi ito rin siya, perfect timing yung message dito sa daily journal ko. Nakalagay dito ayon sa Romans chapter 12 verse 10, yung Tagalog na lang po ang babasahin ko. Maging masipag kayo sa inyong pagmamahal, kapatid. Mag-unahan ang isa't isa sa pagbibigay galang. Yun lamang po at maraming salamat. Let's love our enemies. Amen. Thank you po, Sis Ice, no? Na talagang sa pagsunod natin sa ating Panginoon, dito natin maano talaga yung kababaang loob. Kasi pag natuto tayong magpakababa talaga, makikita natin yung pagkilos ng ating Panginoon na tulad ng senior ni Sister Ice na yung pagpapatawad sa ating kapwa ay mahirap, pero kung hindi sa habag ng ating Panginoon na ipinapakita niya kung gaano yung pagmamahal na ipinapakita niya sa bawat isa. Sabi nga ni Sister Ice, no, yung love ng ating Panginoon is unconditionally. Walang katapusan yung pagmamahal ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin, na hindi siya namimili. Lahat tayo mahal ng ating Panginoon. Amen po. At sige po, dito po sa studio, baka meron pong gustong mag-share po.
Brother Noriel po. Mapagpalang gabi po mga kapatid. Napakaganda ng ating ng ating pinag-inilayan ngayong gabi kasi maraming mga nangyayari sa mundo ngayon. Mga away-away sa iba't ibang mundo, labanan. Maraming nangyayari sa ating mundo. Pero iisa lang isa lang yung nais ipahiwatig ng ating Panginoong Hesukristo dito, yung magpatawad tayo. Kailangan natin kung tayo ay makakapagpatawad, kailangan kung kaya na nating makapagpatawad, kailangan tayo ay meron na tayong may malinis na puso na tayo. Amen. Kasi wala na tayong itinatago sa ating sarili. Kasi kaya na nating ilabas lahat yung ating mga laman ng ating puso. Kailangan nating malinis ang ating puso para lalo tayo makapagpatawad. Minsan nangyayari sa atin. Kasi hindi naman kasi ang kalaban laging nandyan lang yan eh. Kung kailan tayo lumalapit sa Panginoong Hesukristo, lalo siyang lumalapit sa atin. Binibigyan tayo ng ayaw na ayaw natin. Binibigyan tayo ng halimbawa, ayaw mo na makulit, bibigyan tayo ng katrabaho na makulit. Amen. Bibigyan tayo ng asawa na makulit, Ayaw mo nga ng mga ganun. Bibigay ng Diyos yan sa atin. Yung ayaw mo, binang kalaban yan. Talagang, kung ano yung sa iyong sarili na yun ang ibibigay ng kalaban sa atin para tayo bumagsak. Pero pag tayo ay doon tayo mapakaingat, kailangan natin ng gabay ng banal na espiritu. Hindi natin ito makakaya kung tayo lang, sarili lang natin. Banal na espiritu ang hingin lagi natin sa umaga. Umaga pa lang, sabihin na natin. Amen. Banal na Espiritu, Panginoong Hesukristo, ikaw ang maghari sa amin, ikaw ang gumabay sa amin. Kasi ganun ang mangyayari. Pag tayo ngayon, pag hiningi mo yung gabay ng Banal na Espiritu, take over ng Banal na Espiritu, lahat, magiging maayos lahat, ang buhay mo, ang ating araw, talagang buong araw na maganda ang iyong mood, ang lahat ng makakasalubong mo ay maayos. Kasi ang hiningi mo agad ay yung Holy Spirit. Kasi yun ang ating gabay eh. Siya yung magko-comfort sa atin. Sabi nga, the comforter eh. Siya yung magko-comfort sa atin. Kaya yun po ang ating hingin. At saka isa pang halimbawa tayo. Halimbawa sa pagpapatawad. Sabi mo, sasabihin natin sa sarili natin, nagpatawad na ako. Nakapagpatawad na ako. Pero pag nakita mo yung may kasalanan sa iyo, sabi mo pinatawad mo, umiiwas ka. Hindi mo makita, hindi ka makatingin sa mata ng sabi mong pinatawad mo. Hindi kayo na pagpapatawad. Kailangan ng pagpapatawad ay yung bukal sa ating puso na ang pagpapatawad ay yung nanggagaling sa ating puso na wala na talaga. Kasi surrender everything to the Lord. Na lahat ng ito ay magagawa lang natin sa tulong ng Banal na Espiritu at ang ating Panginoon. Hindi natin po ito makakaya at patuloy nating hingin yung gabay nila. Yun lang po at magandang gabi. Thank you po, Brother Norel. Napaganda sinabi ni Brother Norel. Kailangan muna natin linisin ang ating puso bago tayo magpatawad. Kasi kung hindi malinis yung ating puso, paano nga naman tayo makapagpatawad? Makita natin yung kaaway natin, hindi naman natin pinapansin. Wala rin yung sinabi nating forgiveness. Mababaliwala. Kailangan natin talaga yung isurrender natin sa Holy Spirit na siya yung gumabay sa atin. Sa pagsimula pa lang ng ating umaga, sabi nga ni Brother Norel, kailangan natin hilingin nyo yung gabay ng Banal na Espiritu. At sigurado, ituturo niya yung tamang daan sa atin, no? Kahit may mga workmate tayo na pasaway, bibigyan niya tayo. Dito rin po papasok yung yung fruit of the Holy Spirit, yung self-control. Na dito natin,
Dito po yung self-control na makikita din sa atin. Amen po. Sige po, tawagin ko na po si Sis Jane po. Blessed evening po, Sis Jane. Mapagpalang gabi po sa lahat. Siguro wala na akong masasabi, kundi yun lamang yung sinabi ni Brother Martin, just love. Isa pong challenge po sa atin, ano, ang gospel na to. Sabi niyo pa nga po, tama na napakadaling bigkasin, napakadaling sabihin, pero mahirap gawin. Lalo na pagka alam natin may mga taong umuusig sa atin. Pero naniniwala po ako tayo po bilang Kristiyano na alam po nating may Diyos po sa puso natin. Ang bawat isa sa atin ay magagawa po natin ito. Magagawa po nating mahalin ang ating kaaway, maaari nating o matututunan nating patawarin yung may mga pagkakasala sa atin. Dahil sabi pa nga po ng Panginoon sa John 13:34, magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal. So pantay-pantay po tayong lahat na minahal ng ating Panginoong Diyos. At katulad nga po din po dito sa gospel na to, sa Matthew 5:45, sapagkat pinasisikat niya ang ating araw sa masasama at mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at makasalanan. Wala pong pantay-pantay po tayo, wala pong nasa itaas, walang nasa ibaba, pare-pareho tayong lahat sa mata ng ating Panginoon. Ang nais lamang niya ay magmahalan tayo bilang mga anak niya, o mission natin ang magmahalan o magmahal sa ating mga kapwa. Give love po, even po dun sa mga taong unlovable. Dahil ito lamang ang nais sa atin ng ating Panginoong nasa langit. Ayun lamang po. At magandang gabi po sa lahat. Thank you po, Sis Jade po. Totoo nga po na sinabi nyo, no? Talagang kung merong nananahan sa atin ang banal na espiritu, talagang yung forgiveness, madali nating maibibigay yun sa gumawa sa atin. Kasi kung wala nga po, mahirap nating ibigay yun. Kasi wala yung nagko-convict sa atin, yung Holy Spirit na gumagabay sa atin. Kaya sabi nga po ni Brother Noriel, kailangan natin laging hilingin sa ating Panginoon na yung banal na espiritu ang mag-lead sa atin sa araw-araw. Yes, madali nga pong sabihin na nakapagpatawad, pero ang reality, mahirap po gawin. Lalong-lalo na nga po yung sinabi niyo na kung wala yung Diyos sa atin. Magagawa lang natin yon kung nananahan sa atin ang banal na espiritu. Amen po. Sige po, sino pa po dito? O sino po gusto mag-share? Ako mag-share po ako. Pagkailan ng libag mga dito. Yun nga po, mahalin daw po yung kaaway. Share ko lang po yung sa trabaho kasi talagang yung supervisor ko, una, napakabait napakabait nung una. Tapos 5 po kasi kami fabricator, tapos natanggal yung 2, 3 na lang kami. Tapos yung isa matanda pa. Tapos, ganun. Ganun nga po, parang masasabi kong parang bang tawag doon, nagbago yung parang lagi siyang moody, lagi mainit ang ulo. Tapos hindi namin alam kung paano kakausapin nung kasama ko. Kada na lang namin kakausapin, lagi na lang kami nung kasama ko na ba, ganun yan, bakit ganun? Hindi ganun nga po. Ito nga po, minsan may pinagawa sa akin, wala namang instruction na ginawa ko siya. Ginawa ko siya ng mas maayos at talagang makikita na sa site yung trabaho.
Pero nung dumating siya, ewan ko kung di niya nagustuhan o bakit daw ganun ang ginawa ko. Pero para sa akin, maganda yung ginawa ko. Nilagyan ko siya ng tag para pagdating ng site, madali makikita yung mga gamit. Sabi niya sa akin, kaya pala napakatagal mo. Yung pagkakasalita niya ng ganun, talagang parang nakakapanting ng tenga, parang ganun. Tapos hindi pa natapos yung araw, tapos kinaumagahan, tinapon ako sa trabaho na hindi ko alam. Tinaturuan ako sa site, sa mga taga-site, isang beses, tapos ginawa ko yung tinuro ng mga na tao sa site. Tapos pagdating niya, mali para sa kanya. Sabi ko, yan ang tinuro sa akin nung pinaturo mo sa akin. Hindi ganon. Sabi niya sa akin, hanggang doon, nagkasagutan kami. Sabi niya, ano bang problema mo? Ano problema mo? Ano bang problema? Sabi ko, okay na, wala akong problema. Ginawa ko lang kung ano yung mga nautos mo, sumusunod ako sa iyo, sabi ko sa kanya. Tapos hanggang sabi niya sa akin, okay ka lang ba? Parang, usapan lalaki na medyo tumataas na yung, nandun na yung, hindi ko na rin napigilan yung pagpipigil sa sarili. Sabi ko sa kanya, ikaw, okay ka lang ba? May problema ka ba sa akin? Sabi ko, may problema ka ba sa akin? Ang lakas na rin ng boses ko. Hindi, ganon. At yung isa lang yung natandaan ko, nangusap ang banal na espiritu, sabi niya sa akin, kalma ka lang. Hanggang nung pinaalala ng Holy Spirit na sabi niya sa akin, kalma ka lang. Bigla akong tumigil mga kapatid, di ko alam kung bakit nawala yung parang galit. Sabi ko sa kanya, pasensya ka na. Tapos nung pagkasabi ko sa kanya, pasensya ka na, pagkamay siya. Tapos nagsabi siya, ang dami daw trabaho kasi ang dami talaga niyang trabaho. Kaso, ganun talaga trabaho niya. Yun nga po mga kapatid, talagang nangusap yung banal na espiritu, kaya sabi ko, pasensya ka na. Kasi kung mahaba pa yung talagang hindi matatapos. Kaya yung self-control, parang nangusap. Humingi ako ng pasensya. Ayun, nagkaayos naman kami. Tapos nagsisimula na naman siya kanina. Yun lang po mga kapatid. Salamat po. Amen po. Thank you po, Brother Paris. No? Talagang sa lahat, Yung God Filipino. yung test po talaga na Filipino. susubukin ka talaga ng Filipino. Talagang- Punta natin. Sabi po ni Baby Martin, don't revenge. Don't fight back. Okay po, ako yung magsishare lang ng kwan. Okay. Amen. Okay. Blessed evening po mga kapatid ko kay Kristo sa pananampalataya, no? Sabi nga, mahalin natin ang ating kaaway. Unang kaaway, asawa, no? Pinapatawad ko na yung aking asawa eh. So, sa akin po, sa aking pagninilay, napakinggan ko sa mga share ng ating mga kapatid, no? So, madaling nga sabihin, pero napakahirap gawin. Di ba, mayroon naman sa atin, di ba, pag mayroon tayo mga na-encounter na problema, mayroon tayo, minsan kuha na natin ng samaan loob. Napapaghinga natin ng sama ng loob. Sasabihin ng tao, ipagpasa Diyos mo na lang, bahala ng Diyos. Di ba sinasabi? Alam niyo mga kapatid, tama po yun. Bahala ng Diyos. Dahil sa mata ng Diyos, nakikita naman talaga ang lahat ng bagay, ang lahat ng mga maling ginagawa natin. Nakikita yun ng Panginoon. Kaya nga sabi nga doon, di ba? Siya na ang bahala. Bahala na siyang magbunot doon sa masasamang damo. Bubunutin niya itatabi niya yung mabubuti at yung masasama. Pero ang ibig ipaunawa po sa atin ng ating Panginoong Hesukristo upang tayo ay makapagmahal sa ating kapwa, makapagmahal tayo sa mga nagkasala sa atin, kailangan muna maalis ang lason sa ating puso. Ano ba yung lason sa ating puso? Ito po yung PGH, yung puot, galit at hinanakit. Hindi tayo makakaranas ng pag-ibig, hindi tayo makakaranas ng pagmamahal sa ating kapwa kung palaging nananahan sa ating puso ang PGH. So, tama po yun. Sabi ni Brother Noriel, through guidance by the Holy Spirit.
Di ba? And yung relasyon natin sa ating Panginoon. So tayo minsan kasi nagkakasala tayo parang telepono, no? Na instead na yung tatawagan na, di ba telepono pag disconnected, kailangan tatawag tayo dun sa nagko-connect. Kailangan naman tatawag tayo ng tubiro. Pero dito kailangan, sinasabi dito ng Panginoon, tawagan natin yung Panginoon. Siya ang bahala noon. Siya mag-ayos ng relasyon. Amen? So, Diyos pa rin, sa Panginoon pa rin talaga, bahala ng Diyos na siyang gumawa ng paraan. At malinis natin ang ating puso. Doon pa lang tayo makakapagmahal ng ating kaaway. Amen. Yun lang po, mapagpalang gabi po sa lahat. Kailangan alisin na natin yung PGH, buod, galit at hinanakit sa ating buhay. Yan nga po, sige po, kung ano po, no, talagang alam nyo mga kapatid na ang pinaka-greatest need ng humanity dito sa ating mundo, yung forgiveness mga kapatid, yung pagpapatawad. Nakita natin, sinabi ng ating kapatid na sobrang gulo na ng mundo, na nagkakagulo na, hindi na natin alam kung ano na nangyayari. Pero alam ng Diyos kung ano yung nangyayari. Kaya ang pinaka na unawaan, pinaka tumatak sa bawat puso natin, no, kailangan natin, kung makakamtan natin ng forgiveness na to, kailangan natin i-accept ang ating Panginoong Hesukristo. Dahil sabi niya, no, kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaan na ibinibigay ng mundo. Patuloy lang tayo lumapit sa ating Panginoon. Patuloy nating yakapin yung kanyang banal na salita. Patuloy nating masunod ang kanyang banal na salita. Dahil kung meron tayong Jesus sa ating buhay, madali tayong makapagpatawad ng mga nagkasala sa atin. Ayun po, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat po. God bless po sa lahat na nakinig at nag-share ng ating gospel po ngayong gabing ito. Sige po, tayo po'y manalangin na po. Muli po, ilagay natin ang ating mga sarili sa presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. 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 We praise you, we glorify you, O Lord. Oh God, sa gabing ito, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong kabutihan, sa inyong pagmamahal na ipinagkakaloob niyo po sa amin, Lord God. Sa pagkakataong ito, Lord God, kami po ay taos-puso na pasasalamat sa paghahayag po ng inyong mabuting salita, Lord God, ng inyong mensahe para sa gabing ito, Lord God, sa pangunguna, Lord God, ni Brother JR, Lord God. Lord, ang inyong mensahe na mahalin namin ang aming mga kaaway, na Lord God, na mahalin namin, Lord God, ang aming mga kaaway, gayon din, Lord God, ang aming puso, Lord God, ang aming na kayo yung manguna sa aming mga puso upang kami ay makapagbigay ng pagpapatawad, Lord God. Gayon din, Lord God, maibigay namin yung pagmamahal sa aming mga kaaway, sa aming kapwa, Lord God, sa lahat ng mga nagkakasala sa amin, Lord God. Tunay nga, Lord God, na mahirap itong iyong panawagan na ito, Lord God, pero naniniwala kami, Lord God, na pag ito ay nanggaling sa iyong kalooban, magagawa namin ito, Lord God. Alam namin, Lord God, na ang iyong kabutihan pag nanaig sa aming mga puso, ito ay aming maihahayag, ito ay aming maibibigay din sa aming kapwa, Lord God. Patuloy niyo po, Lord God, na hilumin po, Lord God, ang aming mga puso na mayroon pa pong konting mga hinanakit sa aming kapwa, sa aming mga kaaway. Hilumin niyo po ang aming puso, Lord God, na handang magpatawad, Lord God. Hilumin niyo po, Lord God, ang aming puso na maibigay yung kapatawaran na nais, Lord God, ng aming kapwa, Lord God.
Gayon din, Lord God, itinataas namin ang bawat isa, Lord God, sa pagkakataong ito, Lord God, ang aming mga hanap buhay. Lalo tigit, Lord God, itong bahay na iyong pinagpala, Lord God, para sa gabing ito, ang Binaluyo family, Lord God. Ibuhos niyo po sa kanila, Lord God, ang siksik, liglig at umaapaw na pagpapala, Lord God. Gayon din po ang pagpapala sa kanilang puso, Lord God, na magkaroon ng peace, magkaroon, Lord God, ng kapanatagan ang kanilang kalooban, Lord God. Kung may mga kaaway, Lord God, sila, Lord, ay ang pagpapatawad ang maibigay nila, ang maisukli nila sa kanilang kapwa, Lord God. Ngayon din, Lord God, kine-claim na rin po namin, Lord God, ang aming pag-uwi, Lord God, sa aming mga pinahiram mo, Lord God, na tahanan, ang aming pong kaligtasan sa araw-araw, Lord God. Ngayon din, Lord God, ang aming mga trabaho, ang aming pamilya, Lord God, na naiwan namin, Lord God. Kayo, Lord God, ang gumabay, kayo, Lord God, ang laging ang manguna sa bawat isa, Lord God, sa aming pamilya. At gayon din po, Lord God, itinataas namin ang lahat po, Lord God, ng may mga karamdaman, Lord God. Lahat po, Lord God, ng aming ipinalangin, Lord God, ay kiniklaim na po, Lord God, namin na ito po, Lord God, ay nagkaroon na ng katuparan. Magaling na po ang lahat. At we claim, oh Lord, lahat po ng aming mga prayers, Lord, kay God is answered prayer na po lahat. At ang lahat po ito po, Panginoon, ay ibinabalik namin sa aming makapangyarihan na aming Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritong Banal at ng Birheng Maria na patuloy na nanalangin para sa amin. Amen.